Kumusta? Kumusta na po kayo mga kababayan? Mag-update po tayo tungkol sa BSKE. Meron tayong mga narinig na update, especially po sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC ay magkakaroon po ng tatlong elections ngayong taong 2026. Ang ipupunto lang natin dito syempre yung ating pinakaabangan, yung BSKE 2026, November 2, 2026. No? Ayon po sa update ng COMELEC, yung bar mukhang hindi sigurado sa March. No, pero yung BSKE sa kasalukuyan ongoing na po ang pag-iprinta ng mga balota para sa November 2, 2026. So ibig sabihin kasi yun po yung nasa batas, yung RA 12232, sinasabi ng batas na yun na magkakaroon mandato yon sa November 2, 2026. So ibig sabihin para sa kanila, para sa COMELEC, susundin yon at mukhang walang magiging problema, no? Mukhang walang magiging hadlang dahil nga ito po ay batas. Yan, sana naman kasi yan po ay naging sign into law, no? Tapos ay hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, no? Ito ay naging constitutional, no? So ibig sabihin ganap na batas at dapat sundin dahil ito po ay tinuturing na term setting bill, itong RA 12232. Sana gano'n, no? Sana talagang tuparin at gawin, no? Sundin at huwag nang pakikialaman ng kung sino mang individual sa Kamara na gamitin na naman itong BSKE. Kasi pag naisipan na naman gamitin ng kung sinong senador o mambabatas, baka iurong na naman. Sana hindi na. Kasi yan po, sinasabi ko dati na yan po ay magiging batas dahil sabi nila term setting. Ibig sabihin pagsasaayos at ito na yung magiging tuldok. So dapat yun ang mangyari at hindi na muling pakikialaman pa para mula sa November 2, 2026 magiging kasunod nun 4 na taon, no? Tatlong termino, bawat termino ay 4 na taon sa mga barangay official. So maganda yan kung marinig natin update kahit medyo maaga pa naman na sinasabi ng COMELEC na wala magiging problema. Dapat na term setting bill yan RA 12232, diba? Pagsayos nga kaya nga inaproba ng Korte Suprema yan, diba? Kung magkaganon pa man, mayroon naman makaisip na mambabatas na yan ay iulong. Kaya na magiging isang marami ng aalma dyan. Talagang kalokohan na po yung pa ay iulong. Pero sa loob ko, no, kung magiging smooth sailing yung mula ngayon, no, January, ilang buwan, mabilis lang yan, no? Bagong taon, January, tapos mga 10 months BSKE na. So ito kasing farm mo magiging problema. Okay, kung hindi magiging makaka-apekto itong farm, no, tuloy ang BSKE sa November 2, 2026. Ngayon kung mayroong aalma na ayaw sa November 2, no, pwedeng mabago yung November 2 gawing December 1. Sabi nga natin mas mainam kung December 1 na lang amiendahan lang naman po yan sa 20 Congress, mabilis lang. Pero kung hindi na amiendahan, November 2 na talaga, di so be it na po, no? Ang mahalaga matuloy ang BSKE kung ano po yung sinasabi ng batas na yan. O yung mga balota tuloy-tuloy ang pag-imprenta, tapos yung voters registration na tatay hanggang itong Mayo taon na to 2026 ongoing po yan sa mga COMELEC branches. Ito po sa mga hindi pa nakapagparehistro, parehistro na kayo, yung mga bagong botante at yung gusto magpalipat ng kanilang precinct, pwede po yan. Sa ganoon pakaboto kayo sa inyong mga kung saan kayo designation ng inyong pagboto. Napaka-importante niya kasi. Ito kasi sa maliit na unit sa bawat barangay, ito mag-uumpisa yung maliliit na pag-unlad, no? Kapag nakaboto kayo ng magagandang
pamamahala, no? Mga kagawad, mga barangay captain, siyempre. At yun naman yung mga barangay officials na matatapos na termino, ganun talaga. Kasi sabi kasi nung batas nga, hanggang tatlong termino. So kung last term na ninyo, last term, so ibig sabihin, hindi na pwedeng kumandidato sa parehong posisyon. Kung marami kayong pondo, siyempre umangat kayo, no? Sa mas mataas na posisyon, no? Pero kung halimbawa kapitan kayo, last term, pwede kayong kumandidato for kagawad, diba? At yung mga kagawad naman na tapos ng term, pwede na kayong tumakbo for kapitan. Ayan, at mga incumbent na yan, tuloy-tuloy po yan, no? Kung mananalo pa rin, pero sabi nga napabanggit natin sa mga nakarang content, kumbaga mahirap silang matalo kasi kumbaga parang ano yan, parang kontrata, parang nakakompromise, lalo kung ginagawa nila yung kanilang serbisyo, yung kanilang trabaho, diba? Doon naman sa mga hindi pinala tapos kumbaga tumakbo tapos konting-konti lang yung diferensya, malalalo. Kasi dapat tamang timing na kapag takbo nyo tapos talagang mayroong bakanteng posisyon sa pagkakagawad. Halimbawa mga kagawad, halimbawa mayroong tatlong bakante, 4 na bakante, tapos sa huling takbo nyo nung BSKE 2023, no, baka dito sa 2026 mananalo na kasi meron na pong bakante, magkakaroon na ng bakante, talagang may slots, parang gano'n, no? Iyan ang pagkakataon ninyo. So ngayon pa lang, pakita na po kayo ng gilas, pagkakataon nyo na po yan. Tapos yung inyong mga plataforma, importante yun, diba? So ito lang yung ating update ngayon mga kababayan. Sana nga BSKE November 2, 2026 hindi na pakialaman yan, no? Pero sa loob ko, hindi pa rin ako maasa, no? Kumbaga, kung hanggat mayroon ng magkaroon na ng calendar of activity, mga kalagitnaan ng taon, no? Kasi November yan, so dapat mga bare months, meron na po yung mga calendar of activity na ilalabas ang COMELEC para sa BSKE November 2, 2026. Sabi nga ng chairman COMELEC, wala magiging problema yan, tuloy-tuloy, nasa batas yan, gagawin yan, no? So ayan ang ating update ngayon sa mga barangay officials yan. Kayo ba ay umaasa na talagang tutuloy na itong November 2, 2026? Kasi yan po ay batas na. Comment kayo dyan. Kung hindi naman, sabihin nyo yung dahilan kung bakit hindi pa rin dapat matuloy. Mga gano'n, di ba? Meron pa rin nagsasabi na hindi pa rin matutuloy. May posibilidad, pero lamang na ang batas. Batas na po ang susundin dito. Okay? Wala pong ibang susundin kundi ang batas. RA 1223, November 2, 2026, BSK. Alright, share ng video, subscribe. God bless.